Umaga mga ka-farm, sa video na to ay isi-share ko sa inyo ang 4 na mga halaman na ginagamit ko alternatibong pakain sa aking mga alagang hayop na may mataas na protina. So una, meron tayong kangkong. So ang kangkong ay ginagamit ko sa ating alagang baboy. Pinapakain ko siya na raw or pwede rin i-ferment. So in my case, sa pinapakain ko ito sa aking baboy ay raw lang. So, mga lunchtime ko sila. Binibigay ko sila pang lunchtime sa aking mga alagang baboy. So, yun yung gamit ko sa kangkong. Sa manok naman, kapag gagamit ako ng kangkong ay piniferment ko muna gamit ang molasses. So, stay tuned kayo sa channel na to dahil baka bukas or sa susunod na araw ay mag-ferment tayo ng kangkong gamit ang kangkong tsaka molasses. Then, meron tayong mulberry. So, ang mulberry ay isa ring uri ng alternatibong pakain na may mataas na protina. So, ang mulberry pala ay dahon yung ating ginagamit. So, katulad din sa kangkong, yung mulberry ay dahon yung ginagamit natin. Pwede itong ipakain sa ating manok tsaka sa ating baboy. So, pwede din yun sa kambing at saka baka kung maraming supply ng mulberry natin. So, isa rin yun sa mga pinapakain. So, yung ikatlo ay ang tinatawag natin na azolla plant or water fern. So, sa azolla naman ay yung component ng azolla ay 30% na 70% na tubig at saka 30% na solid. So, sa azolla ay maganda tong ihalo sa patoka or sa darak ng ating mga alagang manok. So, sa aking munting manukan ay gumagamit ako ng azolla kapag marami ang supply ko ng azolla. So, substitute yon sa feeds ng aking mga alagang hayop. Then, ang azolla pala ay mabilis lang dumami at may napakataas na protein content na maganda sa ating mga alagang hayop or sa ating alagang manok. So, pwede din ito sa baboy at saka sa baka. Depende sa supply nyo or kung gaano karami sa lugar nyo. Sa akin kasi ay nag-uumpisa pa lang ako magparami dahil nung last time yung mga azolla ko ay namatay sa sobrang init. So, then last na ginagamit ko parati sa aking munting manukan at sa aking babuyan ay ang pinaka-common yung Madre de Agua or yung Trichontera. So, ang Madre de Agua pwede nating ipakain na raw or pwede rin i-ferment. So, in my case, maganda kung raw sila ipakain sa ating mga alagang manok. Then, para hindi manibago yung inyong manok, so sasanayin nyo na sila sa pagkain ng mga organic na pagkain. Kasi kapag walang organic na pagkain, ang farming ay napakagastos na hobby talaga. Kapag araw-araw tayong bumibili ng feeds ay mahal yung ating gastos, tsaka yung ating kita ay mababa lang. So, mas mainam talaga na may tanim tayo na mga alternatibong pakain kasi hindi araw-araw ay meron tayong pambili ng pagkain. So, disclaimer, sa pagbibigay ng mga organic na pakain ay siguraduhin natin na bago tayo magbigay ay na-introduce na natin sa kanila para hindi sila manigbago sa kanilang mga kakainin na organic na pagkain. Then, ilalagay ko yung mga picture ng mga nabanggit ko sa video na to para may idea kayo. So, huwag kayong mag-alala. Comment lang kayo sa video natin para masagot ko kayo. So, yun lang mga ka-farm. Happy farming. Then, wag natin kalibutang mag-subscribe at i-hit ang ring icon para parati kayong updated sa ating mga ginagawang video. So, yun lang mga ka-farm. Happy farming. Subscribe for more videos. Salamat!